Sa ibang balita, formal nang naghain ng disciplinary complaint si Representative Sara Ilago sa Integrated Bar of the Philippines laban sa isang abogado. Yan ang ulat ni R.R. Tubise. Formal nang naghain ng disciplinary complaint sa Integrated Bar of the Philippines si Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago laban sa isang abogado. Isinumite ang reklamo sa IBP Commission on Bar Discipline sa Ortigas Center, Pasig City. Ayon sa reklamo, nakabatay ito sa mga umano'y sexist at misogynistic na pahayag ng nasabing abogado. Labag umano ang mga pahayag na ito sa 2023 Code of Professional Responsibility and Accountability at maituturing na gender-based harassment at conduct unbecoming of a lawyer. As for my part, I cannot disclose any further to preserve the confidentiality of the complaint. Para po ito sa bawat babae na patuloy na nakakaranas ng pagmamaliit, pambabastos, pang-aabuso. Hindi man pinangalanan, matatanda ang nagsimula ang kontrobersiya matapos umamin sa isang pagdinig sa Kamara si Congressman Bong Suntay. Nakaramdam siya ng umano'y strong surge of desire para sa aktres na si Ann Curtis. Umani ng matinding batikos ang pahayag. Pero sa kabila nito, sa isang radio program noong March 5, pinagtanggol ng abogadong si Ferdinand Topacio ang pahayag ng kongresista at sinabing natural lamang sa mga lalaki ang ganitong pagnanasa. Binanggit din ni Topacio sa kanyang programa na pinagnasaan niya ring minsan si Ilago. Hindi man pinangalanan, agad na nagsalita si Topacio kaugnay nito. Alam nyo, kung magpa-file sila, yan pong disbarment sa rules of court, yan po ay confidential. Kaya wag silang announce at baka sila mademanda ko. Pero para sa akin, wala akong ginagawa na para madisbar. Pero if they differ from my opinion, ganun po talaga. Makakatanggap din ang Korte Suprema ng kopya ng reklamo. Sa proseso ng Integrated Bar of the Philippines, isa sa ilalim sa investigasyon ang kaso. Isa sa mga maaaring parusa, disbarment o ang pagkakatanggal bilang miyembro ng Philippine Bar. R.R. Tubise para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.